Okay. So, pakinggan po ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang hari na naghanda ng salo-salo para sa kasal ng anak niyang lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inimbitahan sa kasalan. Pero ayaw nilang dumalo. Sinugo niya ang iba pang mga alipin upang sabihin sa mga inimbitahan, handa na ang lahat. Nakatay na ang aking mga baka at iba pang pinatabang hayop. Nakahanda na ang pagkain kaya pumunta na kayo rito. Pero hindi ito pinansin ng mga inimbitahan. Ang iba'y pumunta sa bukid nila at ang iba'y sa negosyo nila. Ang iba namay sinunggaban ang mga alipin ng hari. Iniya at pinatay. Kaya galit na galit ang hari sa ginawa ng mga ito. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na patayin ang mga pumatay sa kanyang mga alipin at sunugin ang lungsod ng mga ito. Pagkatapos sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, handa na ang salo-salo para sa kasal ng aking anak. Pero hindi karapat-dapat ang mga inimbitahan. Pumunta na lang kayo sa mga mataong lansangan at imbitahan ninyo ang lahat ng inyong makita. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga alipin at inimbitahan ang lahat ng nakita nila, masama man o mabuti. Kaya napuno ng bisita ang pinagdarausan ng handaan. Nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga bisita, nakita niya ang isang lalaking hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan. Kaya tinanong niya ang lalaki, kaibigan, bakit pumasok ka rito nang hindi ka nakasuot ng damit para sa kasalan? Hindi nakasagot ang lalaki. Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, talian ninyo ang mga kamay at paa niya at itapon sa dilim doon sa labas. Doon ay iiyak siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Pagkatapos sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian, ngunit kakaunti ang pinili. Pagpalain po ng Diyos ang ating binasang mga talata. Tayo po ay pumikit at itungo natin ang ating mga ulo. Hihingi po tayo ng tulong sa ating pong Panginoon Diyos. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po ay humihingi kami ng tulong sa oras na ito sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin ko na aming maunawaan ang talinghaga na amin pong binasa. Dalangin ko na maging malinaw sa aming isip ang kahulugan po nito. Dalangin po Diyos na kahabagan po ninyo kami sa gabing ito at magligtas po ko sana kayo ng kaluluwa. Tulungan niyo, O Diyos, ako sa pagtuturo ng iyong mga salita. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ay aming dalangin. Amen. Ang atin pong pag-aaralan sa gabing ito ay patungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay isang paksa na tinalakay po sa buong Biblia. Ang pinakabuod ng mensahe ng Diyos patungkol sa kaligtasan ay ito, ang kaligtasan ay sa Panginoon. Ang ibig sabihin, kung sa English, salvation is of the Lord, yun pong mga katagang yan ay nagpapakita na ang kaligtasan ng isang makasalanan ay mangyayari lamang dahil sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya po, ang paksang ito ay patuloy na itinuturo sa banal na kasulatan. Bakit? Sapagkat kailangan nating maligtas. Anong ibig sabihin, Pastor, ng kaligtasan? Well, halimbawa po, kayo nakasakay sa isang jeep. O kagaya na lamang, ito pinakamatinding halimbawa. Nabalitaan niyo po ba yung nangyari sa isang eroplano na pag-aari ng Air India? Yung eroplano pong yon ay hindi po lumang eroplano.
Magandang gabi po. Yung eroplanong yon na aking ikinukwento sa inyo ay isa sa mga modernong eroplano na pwede nating masakyan. Nakasakay na po ako sa ganong eroplano, yung Boeing 787. Kalilipad lamang po, kalilipad lamang ng eroplano galing ng India papunta ng Inglaterra sa Gatwick, England. Wala pa pong, hindi pa ho nakakalipad ng napakataas. Bigla itong bumulusok at sumabog. Sa napakaraming pasahero, isa lang ang nabuhay. Isa lang ang naligtas. Imagine po ninyo yun. Isa lang ang naligtas. Ibig sabihin, may kapahamakan na dapat naranasan, subalit hindi siya namatay. Yun pong ideyang yon ay isang pagsasalarawan din kung ano ang kaligtasan sa Biblia. Ang sabi sa banal na kasulatan, lahat po tayo nagkasala. Hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag dumungaw ang Diyos sa kalangitan at tiningnan tayo, wala rito sa ating kalagitnaan ang pwedeng magsabi, papunta ako ng langit kasi wala akong kasalanan. Walang taong makapagsasabi niyan. Sapagkat ang sinasabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Bakit walang matuwid? Sapagkat lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Napakaliwanag po ng pahayag na yan ng banal na kasulatan. Napakaliwanag po ng sinasabi ng Diyos, ang lahat ay nagkasala. So kung halimbawa ako ay makasalanan, ikaw ay makasalanan, ano ngayon ang susunod? Well, sabi sa Bible, ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Sa Roma 6:23, sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ikaw ay nagkasala, ikaw ay mamamatay. Kaya po ang tao namamatay. Ibig bang sabihin, merong nagsabi sa akin, ibig bang sabihin, pastor, dahil halimbawa yung tatay ko namatay, bayad na siya sa kasalanan? Hindi pa po. Kasi ang kamatayan sa Biblia na kabayaran ng kasalanan ay dalawa. Unang kamatayan ay ang kamatayan ng katawan. Bawa, nagkasakit ka, namatay ka, unang kamatayan po yun. Na-disgrasya ka, namatay ka, unang kamatayan po yun. Sa Revelation 20 verse 14 and 15, ang ikalawang kamatayan ay ang dagatang apoy. Totoo po yan sapagkat yan ay nasa salita ng ating Panginoon. Kaya pagdating sa paksa ng kaligtasan, mga kasama, mga kababayan, dapat nating seryosuhin ang pag-aaral. Paano ba ako maliligtas? Now, narito po ang talinghagang itinuro ng ating Panginoon. Ang talinghaga o parable sa English, ang ibig pong sabihin nito, ito ay makalupang kwento pero merong spiritual o makalangit na kahulugan. Nagbigay ng talinghaga ang ating Panginoon at ito po ay ang talinghaga ng hapunan para sa isang kasalan. Anong ibig pong sabihin po nito? Merong isang hari, sabi ng Biblia, na naghanda ng salo-salo para sa kasal ng anak niyang lalaki. Sino po itong haring ito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Sino naman po ang ikakasal na anak? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ito pong salo-salo na inihanda ng Ama para sa kasalan ng kanyang anak, ito po ay nagsisimbolo ng kaligtasan. Unang gusto ko pong makita po ninyo dito sa talinghagang ito ay yung paghahanda ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kagaya po ng hari, siya'y gumugol ng malaking pera. Siya ay nagpatay ng mga hayop, nagluto upang pakainin ang marami. Yan mismo ay larawan ng ginawa ng Panginoon Diyos para sa kaligtasan. Ang kaligtasan po ng tao ay hindi nangyayari dahil tumawag lamang tayo sa Panginoon. Hindi ho ganun kasimple yun. Na tumawag ka lang sa Panginoon
kung walang pag-ahanda ang Diyos, kahit na magsisi ka pa, kung walang inihanda ang Diyos na kaligtasan, walang dirinig sa ating Diyos na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Ano ang pag-ahanda ng Diyos para sa atin? Sa John 3:16, sinabi ng banal na kasulatan, sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Anong ginawa ng ating Panginoon? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Siguro po, marami dito sa atin mayroon ng anak. Nandito, nakita ko si Joel. Ilan ang anak mo, Joel? Okay, inaalagaan mo yung anak mo. Napakasakit isipin pag ang iyong anak ay nagkasakit. At lalo na pag namatay ang iyong anak. Pero ang Diyos Ama, inihanda niya ang kaligtasan ng kanyang ibigay ang kanyang bugtong na anak. Yung salitang ibinigay, hindi po ibig po sabihin noon na si Kristo lamang ay bumaba galing langit at nagkatawang tao. Hindi lamang po, hindi ho nagtapos doon. Iniwan nga ng ating Panginoong Kristo ang langit na bayan at siya'y nagkatawang tao. Yan ang hindi maintindihan ng ilang relihiyon. Sabi nila, meron bang Diyos na tao? Si Kristo. Siya po ay nasa kalagayang Diyos. Subalit, isinugo siya ng Ama. Siya'y nagkatawang tao sa anyong alipin at isang araw. Ito yung paghahanda ng Diyos ng kaligtasan. Si Kristo ay nagdusa, ipinako sa krus ng Kalbaryo. Gusto kong maintindihan ninyo mga kasama na ang kamatayan sa krus para lamang sa mga kriminal. Kaya anong uring tao ang nasa tabi ng ating Panginoon na siya ipinako sa krus? Mga mabubuting tao ba? Mga matutuwid bang tao? Hindi. Dalawang magnanakaw, dalawang kriminal na dapat mamatay. Yun ang nasa tabi ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin si Kristo ipinako sa krus? Alam niyo mga kasama, wala namang sala ang Panginoon para siya ay parusahan. Wala. Wala siyang sala. Ni walang masamang salita ang namutawi sa kanyang bibig. Ni walang daya. Alam niyo, ang tao, natural sa taong daya eh. Pero sa ating Panginoon, walang daya sa kanyang bibig. Walang daya sa kanyang kaisipan. Pero bakit si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo? Dahil sa aking kasalanan at sa iyong kasalanan. Yun ho ang paghahanda ng Diyos para sa ating kaligtasan. Parang isang malaking piyesta na ginugulan ng hari ng maraming pera, maraming alipin ang naghanda, pinaganda lugar, pinagluto ng masarap. Gayon din ang ginawa ng Diyos Ama. Inihanda ang kaligtasan at bago si Kristo namatay, sumigaw siya, "It is finished." Tinapos ko na, ibig sabihin. Tapos na. Binayaran na ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo ang sala. Ang kailangan na lamang gawin ay tanggapin natin ang kaligtasang alok ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo Jesus. Nang handa na lahat. Anong ginawa ho dito ng hari? Pansinin po ninyo sa talatang 3, sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inimbitahan sa kasalan. Ba't ba kami naririto? Kagaya din po nito. Handa na ang mensahe, handa na kaligtasan. Sabi ng ating Panginoon, ibalita nyo na. Yung balitang yun yung tinatawag nating gospel o ebanghelyo. Yan ho yung ibinigay ng Diyos sa mga apostol at sa mga tunay na Kristiyano. Kaya kami narito, ganun din ang aming ginagawa. Alam namin na handa na ang kaligtasan. Kailangan na lamang ipaabot sa mga tao na yung kaligtasan na binayaran ng ating Panginoong Kristo ay handa na. Kaya nagsihayo ang kanyang mga alipin upang dalhin ang balita. Ano ang mabuting balita? Na handa na ang piging. Handa na ang pagsasalo-salo. Lahat ng mga inimbitahan ay dapat nang dumalo. Pero alam ba ninyo anong tugon ng mga tao? Sabi na ho dito sa talatang 3, pero ayaw nilang dumalo. Nakikinig po kayo?
Marami pong iniimbitahan ng Diyos, pero ayaw nilang dumalo. Maraming tinatawag ang Diyos patungo sa kaligtasan, pero ayaw nila sa kaligtasan. Pero alam po ninyo mga kasama, tunay na mahabagin ang haring ito. Kagaya ng Diyos sa langit, mahabagin siya. Sabi ng banal na kasulatan, sinugo niya ang iba pang mga alipin upang sabihin sa mga inimbitahan. Sa ayaw maniwala, ayaw dumalo ng mga inimbitahan, nag-utos siya ng ibang mga sugo, mga alipin. Sabihin nyo na, itong mensahe, handa na ang lahat, nakatay na ang aking mga baka at iba pang pinatabang hayop, nakahanda na ang pagkain, kaya pumunta na kayo rito. Nagpadala uli siya ng imbitasyon para imbitahin yung mga taong una nang nainyayahan. Sinabi, handa na lahat. Pero alam po ninyo, pakinggan po ninyo ang tugon ng mga tao na muling inimbitahan, pero hindi ito pinansin ng mga inimbitahan. Alam niyo mga kaibigan ko, narito kayo ngayong gabi. Hindi naman tayo narito para aliwin kayo, para wala naman ditong kengkoy, wala namang komedyante rito. Pero salamat po na yung unang bahagi ng imbitasyon sa inyo, dumating kayo rito upang makinig ng salita ng Diyos. Ang sabi dito, hindi pinansin ng mga inimbitahan. Anong kanilang mga dahilan? Ang dahilan nila, kailangan kong pumunta sa bukid. Mga kaibigan ko, ang piging o yung salo-salo hating gabi. Hindi hating gabi, gabi. Kagaya nito. Matanong ko ho kayo, dito po ba sa Pili, Camarines Sur, sa ganitong oras may nag-aararo? Meron kayang nagtatanim? Meron kayang nagbubungkal ng lupa? Meron kayang naglalagay ng abono? Alam niyo, napakaraming tao pag inimbita, sasabihin nila may trabaho ako. Mga kasama, hindi naman hadlang ang Diyos sa ating paghahanap buhay, pero mahalaga na marunong tayong mag-prioritize. Ano bang mahalaga? Ano bang pinakamahalaga? Mga kaibigan ko, ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Sinabi ng ating Panginoon sa Marcos 8:36, anong mapapakinabang ng tao na makamit niya ang buong sanglibutan, mapahamak naman ang kanyang buhay o ang kanyang kaluluwa? Anong ipapalit mo sa iyong kaluluwa? Alam po ninyo mga kasama, ang imbitasyon ng ating Panginoon ay nagsimula noong ang ating Panginoon ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, sinabi niya, magsihayo kayo sa buong mundo, ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa bawat nilikha. Nakalulungkot na, meron ako mga narinig na kwento ng mga missionary. Alam po ninyo, noong si John F. Kennedy, presidente ng Amerika, ay binaril at napatay. Wala pang isang oras, ang buong mundo na balitaan na patay na si John F. Kennedy. Alam niyo, sabi ng kaibigan kong Amerikano, na kung saan-saan na siya nakarating sa buong mundo, meron siyang napuntahan na mahihirap na bansa dito sa mundo, na pag tinanong mo ng Coke, alam nila ang Coke. Pero tanungin mo ang Panginoong Hesus, ang lalaki ng mata nila, sino si Jesucristo? Gusto ko pong sabihin po sa inyo, walang makapagliligtas sa atin kundi ang atin pong Panginoong Jesucristo. Pero anong sinasabi natin? Abala ako, meron akong negosyo, pupunta ako sa bukid. Yan ang kanilang naging ganun. Ang pumunta sa bukid nila. Gabi ang salo-salo. Meron pa ho dito nagsabi, at ang iba'y sa negosyo nila. Alam niyo, nung sinulat po ito mga kasama, ang kalagayan, wala pa namang ganitong ilaw. Paano ka magnenegosyo sa gabi? Hindi hadlang yung imbitasyon ng Diyos
upang tumigil tayo sa ating paghahanap buhay. Ang problema lang talaga, maraming tao ayaw sa Diyos. Yan yung sinasabi ni Kristo. Ang liwanag ay naparito sa mundong ito. Subalit mas pinili ng mga tao, pakinggan nyo ito, ang kadiliman kaysa liwanag. Bakit? Sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Mas pinili nila ang kadiliman, mas pinili nila. Akala nila, ayoko dyan kay Jesus. Alam nyo, pag umayaw kayo kay Jesus, yan ay inyong pagboto o pagpili kay Satanas. Ang iba namay, sinunggaban ang mga alipin ng hari, hiniya at pinatay. Alam po ba ninyo, mga kasama, na sa buong mundo, ang numero unong inuusig at pinapatay, hindi naman mga politiko eh. Hindi. Kundi ang mga mangangaral na kagaya ko. Nakaranas po ako ng isang pananakot, ng maraming pananakot actually, all throughout the time na ako'y nangaral. Halimbawa po sa Pasig, nag-Bible study po ako at isa sa mga dumalo sa aming Bible study ay isang abogado. Matapos po akong magturo, ang abogado ay nagsabi sa akin, Pastor, hindi ako naniniwala kasi nabanggit ko po na si Kristo na buhay na magmuli. Sabi niya sa akin, Pastor, hindi ako naniniwala sa resurrection, pagkabuhay na magmuli. Hindi ako naniniwala. Ako naman po agad ay sumagot, sabi ko, Attorney, kung hindi ho kayo naniniwala na nabuhay na magmuli si Kristo ayon sa banal na kasulatan, hindi kayo maliligtas. Nagalit sa akin. Sabi sa akin, mag-ingat ka sa binibitawan mong salita. Dayo ka sa aming lugar. Baka samain ka. Sumagot po ako, Attorney, ang aking sinasambit kung anong nasusulat. Kagaya din naman ninyo. Abogado kayo. Kung anong nasusulat sa saligang batas. Kung ano ang sinabi, yung pinal na desisyon ng Korte Suprema, hindi ba yun ay batas? Yun ang inyong sinusunod. Pinagbantaan niya ako. Bata pa ho ako nung mangyari ang mga panahon, yung bagay na ito na aking kinukwento sa inyo. Anong ginawa nila sa mga sa mga lingkod ng Diyos, lingkod ng hari? Ang sabi ho rito, sinunggaban ang mga alipin ng hari, hiniya at pinatay. Ano kaya ang magiging pakiramdam ng hari sa pangyayaring ito? Makinig kayo ng maigi, mga minamahal kong kababayan dito sa Pili, Camarines Sur. Pag ating tinanggihan at hiniyapan natin ang mga alipin ng Diyos sa langit, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, magagalit ang Diyos sa atin. May mga tao ho na kay dali nilang tanggihan ang alok ng Diyos. Pero gusto kong sabihin sa inyo, magagalit ang Diyos sa atin. Alam niyo, sinasabi ng Biblia, yung taong sasampalataya sa Panginoong Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero yung tao na ayaw niyang maniwala, ayaw niyang tanggapin ang alok ng Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, ang puot ng Diyos ay nananahan na sa Kanya. Juan 3:36 po ang aking binabanggit. Hindi po sabi darating ang puot, hindi. Sa oras na ito, pag nagpasya ka, ayokong maniwala sa kaligtasang ipinapangaral ng Biblia. Ayoko sa Panginoong Kristo, nariyan na sa iyo ang puot ng Diyos. Hindi darating, kundi nariyan na, sinasabi ng Biblia, nananahan na sa taong iyon ang puot ng Diyos. Kaya sabi ho rito, kaya galit na galit ang hari sa ginawa ng mga ito. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na patayin ang mga pumatay sa kanyang mga alipin at sunugin ang lungsod ng mga ito. Na alam po ninyo, pag inilatag po natin ang propesiya ng Biblia, dito po ang tinutukoy na sinunog ay ang Jerusalem. Kasi una pong ipinangaral ang Ebanghelyo sa Jerusalem. Pero ang Jerusalem, ang Kapitolyo, ang kabisera ng Israel,
ang tirahan ng hari ng Israel, ang lugar na kung saan naroon ang templo ng pagsamba ng mga Hudyo. Tumanggi sila sa ating Panginoong Kristo. Pero dito po inyo makikita, pinarusahan sila ng Diyos 70 AD, natupad itong pagparusa sa kanila at pagsunog sa bayan ng Jerusalem. Pakinggan po ninyo ang talatang 8. Pagkatapos sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, hindi pa rin nagsasawa ang hari. Hindi pa rin nagsasawa ang Panginoong Diyos. Ang sabi po rito, pagkatapos sinabi ng kanyang verse 7, verse 8, pagkatapos sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, handa ng salo-salo para sa kasal ng aking anak, pero hindi karapat-dapat ang mga inimbitahan. Hindi pa rin ho siya nagsawa. Dapat may maligtas. Sinabi nung hari, hindi karapat-dapat ang mga inimbitahan. Anong utos ng hari? Sabi ho rito, pumunta na lang kayo sa mga lansangan at imbitahan ninyo ang lahat ng inyong makita. Kasi yung inimbitahan ayaw. Pero nariyan na yung piging, nariyan na yung pagkain, nariyan na yung kaligtasan. Imbitahin ang lahat. Sapagkat yung inimbitahan, bukod sa hindi karapat-dapat umayaw, pumunta nga sa lansangan ang mga alipin. Kaya napakahalaga ng mga alipin eh. Ang mga Kristiyano, mga tunay na sumampalataya sa iglesia ng ating Panginoong Kristo, ang inutusan, humayo kayo. Kahit na may tumanggi, hayo pa rin. Pumunta nga sa mga lansangan ng mga alipin at inimbitahan ang lahat ng nakita nila, masama man o mabuti, kaya napuno ng bisita ang pinagdarausan ng handaan. Meron ng kakain sa inihanda. Ano po yung salo-salong ito? Simbolo ng kaligtasan. Maraming inimbitahan, maraming dumating, napuno ang lugar ng pinagdarausan ng handaan. Pero ito, nang pumasok ang hari upang tingnan ng mga bisita, nakita niya ang isang lalaking hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan. Marami hong pumasok, nung suriin ng hari, merong tao na hindi nakasuot, ulitin ko, hindi siya nakasuot ng damit na para sa kasalan. Kaya tinanong niya ang lalaking kaibigan, bakit pumasok ka rito nang hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan? Hindi nakasagot ang lalaki. Tandaan niyo po ito, ang kasalan ay ito po ay nagsisimbolo ng kaligtasan. Maraming gustong maligtas. Pero ang gusto nila, maligtas sila sa sarili nilang kagustuhan. Halimbawa, mayroong mga tao, pag binigyan mo ng salita ng Diyos, kahit ako po, nung una akong bahagi na ng salita ng Diyos, sinabi ko, ayoko munang maligtas. Ayoko munang magsisi. Alam niyo bakit anong nasa isip ko? Gusto ko pa sa aking kasalanan. Meron po kaming gagawin ng mga barkada ko mamaya. Yan ba iniisip mo? Alam ba ninyo, ang oras ng kaligtasan ay hindi bukas. Hindi nga mamaya. Alam niyo ano sabi ng Biblia? Kailan ang oras ng kaligtasan? Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang oras ng kaligtasan. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi pagtapos na. Pag natapos ko na yung aming kasiyahan, no. Mga kaibigan ko, ngayon lamang ang oras na pwede tayong maligtas na ibinigay sa atin ng Diyos. Kinukwento ko kanina sa mga kabataan, meron pong isang dumadalo po sa amin dati na kay tagas talaga ng kanyang ulo. Nung umaga,
Huli niyang pagdalo, yung huling 5 o 10 minuto ng aking pamamahayag, siya talaga ang kinakausap ko. Sinasabi ko sa kabataang yon, maaaring ito na ang huling pagkakataon mo na bumalik sa Diyos. Nakilalanin ng Diyos. Pero wala siyang tugon. Hindi niya pinansin ang mensahe. Kitang-kita ko, hindi pa ako tapos manalangin. Umalis na yung kabataang yon. Saan tutungo? Sa mga barkada. Sunday morning po yun. Early morning, Monday, around 4 o'clock in the morning, tumunog ang cellphone ko at nung binasa ko ang mensahe, ang sabi sa mensahe, Pastor, si ganito ay nabaril. Agad po akong bumangon, nagbihis, pumunta ako sa hospital. Nakita ko yung kabataan. Nakaitigas ng kanyang puso. Nakahiga na lamang siya doon po sa emergency room sa Quezon City, sa East Avenue. Kinumusta ko siya, sabi niya, Pastor, hindi ko po maigalaw. Kalahati ng aking katawan patay na. Sabi ko, anong nangyari? Hindi ko maintindihan, may pumutok. Akala ko, ako ay tinadyakan lamang dahil nahandusay ako. Pagputok na handusay na ako. Namatay siya. Paglipas ng ilang buwan. Nagsimula doon nung madaling araw na siya'y binaril. Ano kaya? Kung nung araw na yun, na narinig niya ang pangungusap na siya'y tumalikod sa kasalanan ay tumugon siya. Sa aking palagay, buhay na buhay pa siya ngayon. Meron hong mga tao, gusto nilang maligtas ayon sa kanilang kagustuhan. Kagaya ng lalaking ito, ba't ka pumasok dito sa kasalan? Sa piging na ito na hindi ka nakadamit pang kasal. Alam ho ninyo, maraming tao rin ganun ang sasabihin ng Diyos. Oh, gusto mong pumasok ng langit. Bakit iba damit mo? Ano bang ibig sabihin ng damit dito? Ano ba yung damit ng kasalang binabanggit po rito? Buksan po natin ang ating mga Biblia sandali at dadako tayo sa Revelation chapter 19. Ito po nakalagay sa English Bible, tatagalugin ko na lamang po. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. Tayo'y magalak at magbigay ng karangalan sa kanya, sa Panginoon Diyos po yun, sapagkat ang kasalan ng kordero, ang Panginoong Kristo tinutukoy, ay dumating na. Ang kanyang asawa, walang iba kundi ang iglesia ng Panginoon, yung mga nangaligtas, yan po yung wife or the bride of Christ hath made herself ready, yung kanyang mapapangasawa ay handa na. Verse number 8, pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ano yun? Ano yung damit ng kasalan? Yung makinang at puting-puti, ang paliwanag po rito sa verse 8, for the fine linen is the righteousness of saints. Sapagkat ang puting damit ay katuwiran ng mga banal. Wow. Makasalanan ho tayo. Wala ho tayong righteousness o katuwiran. Saan natin kukunin ang katuwiran? Wala po sa atin. Alam niyo, sabihin mo, ay pastor, gumagawa ako ng mabuti. Itong sinasabi sa Isaiah 64:6, ang ating mabuting gawa ay parang maruming basahan lamang sa paningin ng Diyos. Kaya wag tayong umasa, mabuti akong tao,
masunurin akong anak, mabuti akong magulang, matulungin. Hindi makapagliligtas sa atin ang ating kabutihang gawa. Wag tayong maglagay ng sarili nating kondisyon sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Diyos ang nagsabi, hindi sa mga gawa upang walang sino mang magmapuri. Paano ako magkakaroon ng ganyan? Paano ako magkakaroon ng puting-puting damit? Paano ako magkakaroon ng katuwiran? Gusto niyo pong malaman? Ito po sagot. Sa Roma, Kabanatang 5 at nasa talatang 1, ito po sabi ng banal na kasulatan. Kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid. Iyan po yung righteousness na binabanggit. Kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid. Anong dahilan? Dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Hanggat hindi pa tayo naging matuwid at wala tayong magagawa, ang kailangan natin sumampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo. Doon ho tayo ituturing na matuwid. At pag matuwid na po tayo, magkakaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos. Babalik po ako doon sa Mateo Kabanatang 22. Pakinggan niyo po ang dulo. Sabi ho rito, kaya tinanong niya ang lalaki, kaibigan, bakit pumasok ka rito nang hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan? Katuwiran po yung tinutukoy doon, yung righteousness. Hindi nakasagot ang lalaki. Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, talian ninyo ang mga kamay at paa niya at itapon sa dilim. Doon sa labas, doon ay iiyak siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Alam niyo sa aking pagtatapos ngayong gabi, kung wala tayong malinis na damit sa paningin ng Diyos, kay Kristo lamang manggagaling yun kung mananampalataya tayo. Gayon din ang ating mararanasan, ibubulid tayo sa kadiliman. Alam niyo, diyan ako nagtataka. Ang impyerno po, may apoy. Kaya may mga taong di naniniwala sa impyerno dahil sa paniniwala na ang impyerno ay bakit madilim? Samantalang may apoy. Ganito po ang paliwanag. Kayo po ba ay, kung kayo gumagamit ng gasol, LPG, napansin po ba ninyo, pag bagong bili yung gasol, anong kulay ng apoy? Kulay blue, tama nanay. Pero sasabihin ng nanay ko dati, oh, maganda na at mauubos na tong gasol. Bakit? Pula na. Alam to ng mga kagaya ni Jake. Di ba gumagamit din kayo ng blue torch, Jake? Yung blue torch, ginagamit yan na hindi naman pang lusaw. Kasi hindi yun ang nakalulusaw eh. Yung mas mainit pa. Pag gumamit kayo ng acetylene, yung acetylene, pag pula yan, hindi gaanong mainit, hindi yan ang pinakamainit. Yung blue, hindi pa rin yan ang pinakamainit. Ang pinakamainit, pag tiningnan mo, halos wala kang makitang anumang sinag, kundi parang hangin lang, di ba, Jake? Pag yun, idinaan na yan sa bakal, putol ang bakal. Ang aral, ang apoy sa impyerno ang pinakamainit, pero hindi ka mamamatay doon. Sabi ng iba, hindi kami naniniwala dyan kasi espiritu tapos apoy. Hindi kami naniniwala. Ito paliwanag ko dyan. Ba't di ka maniniwala? Si Satanas, ano ba si Satanas? Espiritu o tao? Espiritu. Saan siya ibubulid? Ang sabi ng Biblia, ang walang hanggang apoy ay inihanda para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Mga kaibigan ko, ito sabi ng ating Panginoon. Huli na po, matatapos na po ako. Yung sinabi ng Panginoon, pagkatapos sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian, ngunit kakaunti ang pinili.
Saan ka mapapabilang? Sa kaunting maliligtas o sa maraming mapapahamak? Huwag kang magbaka sakali. Sana, pastor, nung sana. Kung gusto mo, dapat gustuin mong maligtas. Magsisikat, sumampalataya sa Panginoon. Pero mga tao nagsabi, parang ganda pakinggan eh. Nasa Diyos na lang yan. Kung gusto niya akong maligtas, di iligtas niya ako, binabalik mo pa sa Diyos. Ibinigay na nga ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Namatay na nga si Kristo para tayo iligtas. Ngayon, tutugon ba tayo sa imbitasyon ng ating Panginoon na tayo'y maligtas? Alam niyo, sa totoo lamang, maraming ayaw talagang tumanggap na sa Panginoon kasi mahal na mahal nila ang kanilang kasalanan. Huwag niyong mahalin ang inyong kasalanan. Lason yan. Lumapit tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Magsisi at sumampalataya. Tayo po'y pumikit. Tayo yung buka. Ang bawat isa po ay aking hinihikayat. Hindi sa relihiyon, kundi sa Panginoong Kristo na magsisi at sumampalataya. Kayo, tayong lahat na narito, kung nangusap ang Diyos sa inyong puso, naunawaan mong mensahe, naunawaan mo na hindi ka ligtas, diyan sa iyong kinaupan, kausapin mo ang Diyos, umawag ka sa Kanya, humingi ka ng kapatawaran, magsisi ka sa iyong kasalanan, at sumampalataya ka na siya lamang ang tagapagligtas. Magbibigay po ako ng ilang sandali. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Dalangin ko po ang bawat isang narito ay maligtas. Salamat po sa mga Beatrice for hosting us. Gawaran niyo po sila ng pagpapala, Panginoon. Patuloy niyo pong palakasin si Nanay. Pagpalain niyo si Kim, ang kanyang family, si Jeric and family, Jason and family, Jimboy and family, at iba pang mga kapatid iba pang kapatid ni Jake, Panginoon. Dalangin ko din, pagpalain niyo po si Joel and his family. Pagpalain niyo, Diyos, ang mga kapitbahay ni Joshua na naririto. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bayan po ng Pili, Camarines Sur. Dalangin ko na maligtas po ang mayor, ang vice mayor, ang mga miyembro ng konseho. Lord, mahabag po kayo sa buong Pilipinas. Maligtas ang aming presidente. May pahayag ng ebanghelyo. Sa gayon, maraming maligtas, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa magandang panahon na iyong ipinagkaloob upang makapaglingkod pa na. Sa ngalan ng Panginoong Kristo, ito'y aming dalangin. Amen.